Mahihinog na umano para maging kaso ang nasa 12 iniimbestigahan ng Ombudsman kaugnay pa rin sa maanumalyang flood control projects. Kasama rito ang investigasyon kina Senator Mark Villar, Senator Chis Escudero at Senator Joel Villanueva. Sa mga naghahanap kasi umano ng mga matataas na opisyal sa mga pananagutin kaugnay ng flood control scandal, sinabi ng Ombudsman na tahimik na gumugulong ang investigasyon sa ilan sa kanila. We have around 12 very, very ripe cases or investigations that are about to ripen into cases. 12 of them are already in the answering process. You know, the respondents have started filing their counter-affidavits. Kasama rito si dating Public Works Secretary at ngayon Senator Mark Villar. There's a team that is investigating that already. But I don't think it's reached preliminary investigation. It's still under fact-finding. Gumulong na rin ang investigasyon kina Senator Chis Escudero at Senator Joel Villanueva. Maybe the case of Senator Villanueva is a little more advanced than Senator Escudero. But it's moving. It's moving. But we just have to be careful about every move that we make on these matters. Nauna nang itinanggi ng tatlong senador ang pag-uugnay sa kanila sa flood control scandal. Si Senator Joel Villanueva nga ay nakapagsumite na ng kanyang counter-affidavit sa pag-usad ng investigasyon ng DOJ sa ilang reklamo. Samantala, susulat umano si Remulla kay House Speaker Bujidi para ireklamo ang proseso ng pagbibigay ng Kamara ng SALN ng mga iniimbestigahang kongresista. Idinahilan kasi sa kanila ng House Secretary General Office na kailangan pa raw na dumaan sa plenaryo ang SALN request nila. Teams have been having a hard time getting the SALNs of congressmen we are investigating. Because the Secretary General's office is saying, I've been told, that it has to pass through plenary for them to release a SALN. And I don't buy that excuse. I do not understand why they have to stonewall or give us a hard time with that. Nais rin ni Remulla na masilip ang mga conflict of interest ni House Secretary General Cheryl Garapil sa isyung ito. Secretary General now used to work for some of the people we're investigating. That's why we are seemingly we're just harboring suspicions that they may be protecting people. Stop doing that because this is a very urgent matter for the country. Kaugnay naman sa pahiwatig o feelers umano ni Zaldico na pinapadala sa pamamagitan ng mga pari, kung seryoso aniya ay kailangang mag-restitute o magsaoli siya ng pera na nakuha umano sa gobyerno. It's a significant amount of money. Billions. Billions, of course. Ano yan? Makikipag-usap ka, wala kang kasalanan, tapos wala kang bibigay, wala kang isasoli. Anong pag-uusapan natin? Ang kahandaang aniyang magsauli ang magbubukas ng pinto sa mga posibilidad para kay Zaldico at ilan pang kurakot na nasa pwesto ng gobyerno, kabilang ang revelasyon ni dating Senator Bong Revilla na ngayon nakakulong na kung saan namin niyang inutusan lamang umano siya ng mga Duterte kaya niya nagawa ang magnakaw at itinuro niya bilang mastermind sa korupsyon sa flood control projects si Vice President Sara Duterte. Pagiging state witness. Pwede yan, basta nasa dahilan. Depende sa dahilan yan. Sa ngayon, wala akong nakikita. Pero kung ipaliwanag sa akin na mayroon namang ganito o mayroon ganon, baka sakali pwede. Diba? Narito ang ilan pang revelasyon na dapat na malaman ng bawat sambayan ng Pilipino. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang umusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Welcome sa isa na namang episode ng ating Kape at Kwentuhan. Mga kabunyog, ipapanood ko sa inyo ang bahagi ng interview ng ANC, ano? Dito kay retired o dating ombudsman, dating justice ng Korte Suprema, Conchita Carpio Morales. Kilala naman natin siya, napakatapang nitong dating justice at dating ombudsman. At yung mga yung tanong sa kanya ng ewan ko, si ano ba ito? Rico Hizon ba ito?
Pasensya na, hindi ko masyadong kilala yung mga ano. Pero parang si Rico Hizon ito, kung hindi ako nagkakamali. Itong nag-interview sa kanya sa ANC. Hmm? Tinanong siya tungkol kay Joel Villanueva. Tinanong si dating ombudsman, dating Justice Conchita Carpio Morales. Ha? Ano po bang ano nyo doon sa kaso ni Villanueva na nahawakan ninyo? Ha? Tinanong si Conchita Carpio Morales, gaano po kayo kasigurado na matibay ang ebidensya laban kay Villanueva nang hinawakan nyo ang kaso nito? Sabi niya, nang dinesisyonan niya raw ang kaso ni Villanueva, ha? Ha? Sigurado siya, certain ang ginamit niyang term. Sabi niya, I was certain that he was guilty. Guilty ang ginamit niyang term. Sigurado siya. Sabi niya pa nga ganito sa pagsasampa ng kaso, hindi naman kailangan guilty. Probably guilty. May probability na guilty. Probable cause. Pero sabi niya, hindi. Nang tiningnan niya ang kaso ni Villanueva, hindi probability lang. Hindi probable cause. Sigurado siyang guilty ito. Kaya ano siya, hindi niya raw gusto yung nangyari na ni-reverse nga ni Martires. Hindi naman daw pinaalam sa kanya, hindi niya naman daw nakita. Tinago nga ni Martires yung desisyon nito. Kaya pero sabi niya, kung siya daw ang kung siya pa daw ang ombudsman sana noon, guilty sigurado yan. Kasi kahit na nga probable cause lang ang kailangan para ma-file yung kaso, pero nang in-evaluate niya ang kaso ni Villanueva, sigurado siyang guilty ito. Kaya ano daw sana ngayon daw sana nakakulong yan. Nakakulong daw sana yan. Sabi ni Conchita Carpio Morales kaya lang yun nga, si Martires ang pumalit sa kanya Nang pumalit sa kanya si Martires, itinago yung desisyon kay Villanueva. Hindi pinaalam. Ngayon na lang natin nalaman. Di ba? Ngayon na lang natin nalaman na ni-reverse niya pala yung desisyon ni Morales. Kaya grabe talaga itong ginawa ni Martires. Pupunti yan ni Duterte. Ito, pakinggan natin. Panuuri natin yung paliwanag ni Conchita Carpio Morales. Let's take a look at the case of Senator Villanueva. Ombudsman Martires reversed the resolution that he issued. If you were still the ombudsman, where would Senator Villanueva be right now, Justice? All right. If the motion for reconsideration that he filed, by the way, I did not receive a copy, nor was I informed about it. If that motion for reconsideration was meritorious, I would have granted it. But as far as I'm concerned, I was very certain that when I issued the resolution finding probable cause against him, I was certain that he was guilty, even if the law calls for just mere probably guilty. So if that's the case, where would Senator Villanueva be right now? He would be in jail. And how Narinig nyo? Di ba? Narinig nyo yung talagang napakatindi ng statement. Napaka-strong ng sinabi ni retired ombudsman, retired Associate Justice ng Korte Suprema na si Conchita Carpio Morales. Sabi niya, nang nahawakan niya daw ang kaso ni Villanueva, certain daw siya na guilty ito. Kahit ang kailangan lang ay probable cause, probably guilty, para ma-file ang kaso, pero hindi daw. Nung nakita niya yung kaso daw ni Villanueva, certain siyang guilty ito. Narinig niyo yun? Ito, ulitin natin. I'm concerned, I was very certain that the consideration that he filed, by the way, I did not receive a copy, nor was I informed about it. If that motion for reconsideration was meritorious, I would have granted it. But as far as I'm concerned, I was very certain that when I issued the resolution finding probable cause against him, I was certain that he was guilty, even if the law calls for just mere probably guilty. So if that's the case, where would Senator Villanueva be right now? He would be in jail. And how long? If he were convicted. If he were convicted, yes, if he were convicted. And if he were convicted, how many years would he have been in jail? And he wouldn't be in the Senate right now.
Well, I cannot recall the number of years now that the crime he committed called for, but I'm sure he would have languished in jail. The way you said it, Justice Morales, How cruel. with a lot of conviction. With a lot of conviction. Yes, I'm very certain. In that case, we would also see right now more senators and politicians also behind bars. I don't know. It would depend on the assessment by the courts, by the justices, whether or not the evidence merits conviction beyond reasonable doubt. Moving on to public service, are you optimistic or pessimistic that the Philippines can break this cycle of corruption that we are in right now? Ibang topic na yan, ibang topic. Oh. Pero balik lang tayo doon kay Villanueva. Oh. 'Di ba ano nyo? Narinig nyo 'yon, napanood nyo 'yon? Oh, 'di ba? Ha? Napakatindi nung statement ni ano? Ha? Napakatindi nung statement ni Conchita Carpio Morales. Kung siya lang daw ang nasunod, ha? Kung hindi ni-reverse ni Martires yun, ano siya? Certain siya. Kumbaga, sigurado siya. Very certain. Yun nga pala yung term na ginamit niya. Ha? Ano to mga kabunyog? Very certain na guilty si Villanueva. Kaya lang yun na nga. Ang problema talaga, nagpalit ng ombudsman. Ang pumalit sa kanya, kasi natapos yung term nito, 2018 eh. Itong si Martires ay si Conchita Carpio Morales. Appointee to ni Pinoy eh. Pagkatapos niya, siya yung mga nagpakulong kila ano. Siya yung mga nagpakulong kila Gloria Arroyo, Jinggoy Estrada, Enrile, Revilla, yun. Ito, si Conchita Carpio Morales. Siya ang ombudsman nun. Kaya lang, nung matapos siya, wala na. Panahon na ni Duterte, at ang linagay na ni Duterte na ombudsman, si Martires. Pag upo ni Martires, hindi natin alam, ngayon na lang natin nalaman, binaliktad pala yung desisyon kay Villanueva. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, yan ang nangyari. Pero ngayon, nang in-interview, napanood natin yung interview kanina kay Conchita Carpio Morales, kung siya lang kung siya, nang pinag-aralan niya daw ang kaso ni Villanueva, very certain siya. Makukonvict. Kaya lang yun na nga. Yun na nga mga kabunyog, mga kababayan. Sana daw ngayon, kung hindi binaliktad ni Martires, nakakulong itong si Villanueva. Kaya ano rin talaga, no, mga kabunyog, mga kababayan? Nakakalungkot na ang mga tulad ni Martires, sinisira yung momentum. Yung sinimulan sana ni Morales, kung tinuloy-tuloy ni Martires. Kaya lang wala nga eh. Si Martires nga kasi linigay ni Duterte para protektahan ang mga korap. Yun yung yan yung mahirap. Mabuti ngayon at si Boying Rimulya na. Sana ibalik ni maging katulad ni Conchita Carpio Morales si Boying Rimulya. Sa bagay, sa tingin naman natin, sabi naman ni Boying Rimulya, babaguhin niya ang ombudsman. Hindi na tulad nung panahon ni Martires. Kaya naman ito, at least saka nag-uusap daw sila. Sa interview na yan, kung mapapanood niyo yung buong interview, nag-usap daw sila ni Rimulya, sabi ni Conchita Carpio Morales. Nag-usap daw sila tungkol sa ombudsman niya. Ito pa, mamaya, pinakinggan ko rin yung paliwanag niya tungkol kay Romualdez. Napakaganda ng paliwanag niya. Bakit nahihirapang mapin down si Romualdez? Ang paliwanag niya, layering. Grabe yung layering kay Romualdez. Kumbaga, talagang ang layering ni Romualdez na ginawa, matindi. Kaya, anyway, mamaya ko i-discuss yan. Tinanong din kasi siya, si Conchita Carpio Morales, bakit nahihirapan kay Romualdez? Sabi niya, ang pagkaalam niya, napakatindi ng layering. Pero sabi niya rin naman, kaya naman yan. Kahit naman matindi ang layering, kung talagang pagpupursigihan, kaya pa rin kailangan lang talaga matinding pagbusisi. Anyway, ito sayang din ito si Morales. Tinanong siya kung bakit hindi niya tinanggap yung sa ICC. Inano pala siya,
inoffer sa kanya yung ICC, mga kabunyog. Inoffer sa kanya, ICC, hindi ICC, ICI. Inoffer sa kanya na maging part ng itong ICI. Kaya lang may kondisyon siya. Dalawa lang ang kondisyon niya. Ang unang kondisyon, ayaw niyang papakialaman sila sa ICI. Ayaw niyang makarinig ng tawag o kung anuman. Kumbaga, hindi pwedeng may mga instruction sa kanila kung naanuhin to, ito yung tutukan, ito yung palibrihin. Ayaw niya. Kumbaga, talagang gusto niya independent. Pangalawa, ayaw niya na yung na hindi, ayaw niya daw yung confidentiality ng ICI. Gusto niya transparent. Kaya kumbaga, ano nga naman talaga, kumbaga, yung mga ginawa ngayon ni Andres Reyes, yung chairman, una, hindi transparent. Hindi, ayaw niya daw nun. Nang tinawagan daw siya, nang siya para mag-inoffer sa kanya yung pwesto na yan, ang kondisyon niya, una, ita-transparent sa publiko ang mga hearings. Pangalawa, walang tawag-tawag. Ayaw niya na papakialaman ang hearings o ang investigasyon ng ICI. Ay mukhang hindi na siya binalikan. So ibig sabihin, hindi gusto yung mga kondisyon niya. Yan yung paliwanag ni Conchita Carpio Morales. Sayang siguro kung ito, o itong sabi ni John C. Attorney Enzo, baka pagalitan ka ng mga bus mo pag tinira mo si Martin Romualdez. Yan lang. Hindi nyo pala kilala si Attorney Enzo. Si Attorney Enzo ay independent-minded. Yan lang. Diyan kayo nagkakamali. Sa akin, kung anong nakikita kong dapat i-discuss ko yan. Anyway, ang sabi ni Conchita Carpio Morales, okay sana siya sa ICI, kaya lang may mga conditions nga siya. Una, hindi siya tatawagan, hindi sila tatawagan. Pangalawa, open sa publiko. Kaya siya, kumbaga hindi na siya tinawagan. So ibig sabihin, pero sayang imagine niyo kung siya yung chairman ng ICI, chairperson ng ICI. Ang galing sana, Ang galing sana, hanga-hanga. Parang Iron Lady rin to eh. Talagang nakita nyo naman yung niya, yung pagsagot niya sa mga tanong nung nag-i-interview. Kaya sayang eh. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, tingnan nyo ngayon, yung ICI, wala. Yung kredibilidad sa publiko, ang baba. Ang baba ng kredibilidad sa publiko. Pero kung ito yung linagay ni PBBM, kahit si PBBM, tataas ang niya, ang ni PBBM. Kasi pinapakita talaga dito na si PBBM, linalagay niya yung mga taong independent. Di ba? Ang nangyari, ngayon sira yung ICI. Parang, tapos iisa na lang ang natitira. Hindi na alam kung anong gagawin. Nakakalungkot. Pero kung ito ang inilagay ni PBBM, si Conchita Carpio Morales, ilinagay sa ICI, tapos linagayutan niya pa si Nicolas Torre. Imagine niyo yung ganun Imagine niyo lang. Ang nasa ICI ay si Conchita Carpio Morales, General Nicolas Torre, di ba? Ang tindi. Heidi Mendoza. Yan sana. Siguro yung mga pagdududa sa administrasyon na may mga pinapalusot, may pinapalibre, walang magdududa doon. Walang magdududa doon. Kung ang mga miyembros ng ICI, ang mga miyembro, chairman itong si Morales, miyembro si General Nicolas Torre, di ba? Tapos si Heidi Mendoza, o kaya si Shilo Magno, kung alin man sa dalawa. Di ba? Yun, sana. Saludo sana tayo. Sayang. Hindi, yun din yung yun din yung hindi naiisip ni PBBM. Hindi naman sa pinapakit. Yun na naman, may magre-react na naman, mas magaling pa ako sa presidente. Hindi yun. Ang point ko, kung ang komposisyon ng ICI ay si Conchita Carpio Morales, si General Nicolas Torre, tapos si Heidi Mendoza, di ba? Matindi yan. Kumbaga, ang respeto sana sa ICI, matindi. Hindi sana tulad ngayon na ang baba na ng
yung kredibilidad ng ICI, hindi na malaman kung anong gagawin. Iisa na lang ang natira, yung chairman na lang, at saka yung special advisor, sino ba yun? Si Asurin. O tapos yung executive director, si Attorney Osaka ba yun? O, ano yan eh. Sabi ni Argo, bakit puro ko kamping pinili mo? Ay, siyempre, alam nga namang Duterte. Paano mo iimbestigahan ang Duterte kung Duterte ang ilalagay mo? Di ba? Ang iimbestigahan ng ICI mula kay Duterte 2016 to 2022. Tapos mula kay Marcos 22 to 2025. Oh, di magandang ilagay mo mga tulad ni Morales, Heidi Mendoza, saka si Torre. Di ba? Oh, yun. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Ano ito? Alam nyo, itong si Carpio Morales, ano ito kay Sara, ang asawa ni Sara, si Mans Carpio, pamangkin niya. Pamangkin niya. Pero ano siya, sabi niya naman, wala namang kaming ng pamangkin ko. Nung kinasal daw yung pamangkin niya, ninang siya. Oh, nandun daw, nag-usap sila ni Duterte, pero wala naman. Oh, ano lang daw, civil na usapan. Anyway, sayang. Ah, kung ito yung linagay sa sa ICI, ang galing sana. O si Manny Angeles, hi. Oh, kay Rubil Bulongaita. Pero hayaan mo na, retired Associate Justice, dating Ombudsman Carpio Morales. Dito naman sa mga kaso ngayon sa flood control, maraming kaso itong si Villanueva. Baka dito matuluyan na yan. Kung nakalibre siya doon sa ginawa ni Martires, baka dito hindi na. Kasi 3 malversation ang kinakaharap niyan ngayon. February 2, o nga pala, February 2 at 12 din ang hearing nito. May hearing ito bukas, ang dami palang mangyari bukas. Magsisimula na yung hearing ng impeachment ni PBBM. Pangalawa, magpa-file na ng mga impeachment ni Sara bukas. At preliminary investigation hearing ni Villanueva, hindi ni Villanueva pala, ni Bunuan, ni Revilla at saka ni Estrada. Hindi pala kay Villanueva bukas. Doon pala sa Plunder. Plunder pala ang hearing, ang bukas. Preliminary investigation. So abangan nyo bukas. Ang dami kong i-discuss bukas. Yung simula ng hearing ng Justice Committee sa impeachment ni PBBM, yung pagpa-file ng mga kaso ng mga impeachment kay Sara, at saka yung preliminary investigation kay Revilla, Estrada at Bunuan. Grabe. Talagang hectic ang ating February. Grabe ang February. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.